Hi! Welcome back to Braille's channel. Sa pagsisimula ng buwan na August, ay pagsisimula din ng pag-submit ng SSS ACOP compliance sa ating mga SSS pensioners. Ang tanong, sino-sino nga ba ang dapat na mag-comply ngayong August? Paano ba mag-submit ng ACOP? At paano kung ito ay na-hold o na-suspend, paano ang dapat gawin? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share. Brillis Na din channel. sa ating mga kaibigan, Subscribe. kaanak o Brillis kapwa channel. pensioners, para lagi po Subscribe. tayong updated Brillis sa channel. mga latest at tamang Subscribe. impormasyon na para Brillis po sa channel. inyo. With no further ado, Subscribe. let's begin na Brillis po channel. sa ating topic. Subscribe. Attention to all SSS pensioners. Submit now your ACOP compliance. Para sa buwan ng August, sino-sino nga ba ang dapat na mag-comply? At first, alamin muna natin kung sino-sino ang dapat nang mag-comply ng ACOP ngayong August. Una, lahat ng retiree pensioner na mag-birthday ngayong buwan ng August. Kabilang po dito ang mga retiree na nasa edad 85 years old pataas, at ang mga retiree residing abroad na 60 years old pataas. Kasama na po kayo sa dapat na mag-comply ng ACOP. Pangalawa, lahat ng survivorship at dependent pensioner, kung ang yumaong asawa ay namatay sa buwan ng August, at ang panghuli, kasama rin sa dapat nang mag-comply ang lahat ng mga hindi pa nakakapag-submit ng kanilang ACOP from previous month, ay pwede po kayong makapag-submit ngayon. Mga requirements sa pag-comply. Una, dapat ay meron na po kayong filled up na ACOP form or Annual Confirmation of Pensioners. Dapat ay lagyan nyo ng details ang lahat ng kailangan sa form. Make sure na wala po itong bura o maling detalye. At para sa mga survivorship pensioner o yung mga naiwang asawa, dapat ay makapag-submit din kayo ng Self-Declaration of Non-Cohabitation o Non-Remarriage. Katunayan lamang na wala po kayong kinakasama during the entire na nakakatanggap ka ng pension. Pangatlo, any two valid IDs na meron po kayo, kailangan po yan for authenticity ng inyong ACOP. At ang panghuli ay ang selfie photo na hanggang half body na maihawak kayong latest newspaper. Dapat ay nakikita ang date o petsa at malinaw ang kuha para hindi ito ma-reject. May video po tayong ginawa kung paano nga ba ang tamang pag-fill up ng ACOP form. Pwede nyo po yan panoorin para may guide po tayo sa pag-fill up. Paano naman ang paraan ng pag-comply? Meron po tayong 4 na paraan. Una ay through email. Pwedeng mag-submit ng documents through sending to SSS email address. Make sure na through scan ang gagawin po natin sa lahat ng dokumento at hindi picture lamang para malinaw at makaiwas tayo sa rejection. May video po tayo na ginawa para sa aking actual na ginawa through email kung paano ang steps by steps. Pwede nyo po itong panoorin at maging guide sa inyong pag-fill up ng ACOP. Maging ang mga email address na pwede nating magamit ay naibahagi ko na din kung hindi po nyo kabisado o alam ang email. Address ng inyong nearest SSS ay andyan na rin po sa aking video. Pangalawa ay through mailing, pwedeng ipadala ang inyong mga dokumento sa any nearest branches ng SSS, but bihira na po itong ginagawa ng mga pensioners dahil sa medyo matagal ang pagproseso nito compare sa ibang paraan. Ito ay pwede ring gawin kung matagal pa ang iyong deadline dahil maaaring ito ay madelay. Ang pangatlong paraan po natin ay through video call conference. Ito ay applicable sa lahat ng mga bedridden pensioner. At applicable din sa mga retiree pensioners residing abroad. Ito ay ginagawa through using MS Teams application. May video po tayo na para po dito. Andito na rin po ang mga steps by steps kung paano ang gagawin natin if through video call conference ang ating gagawin. At ang panghuli na paraan ay ang personal na pagpunta na lamang sa any SSS branch. Kung gusto niyo na mas mabilis na paraan ay ito po ang dapat niyong gawin. Ito ay applicable sa lahat ng pensioners kung malapit na ang deadline. Much better if pupunta na lamang sa any SSS branch para sa mas mabilis na proseso at makaiwas sa pagka-hold ng inyong pension. Dalhin lamang ang mga dokumento at isubmit sa any SSS branch. Make sure na naka-photocopy po ang inyong mga IDs. At paalaala din po na dapat ay magpunta tayo base sa coding schedule ng SSS.
Kung ang iyong SSS last digit number ay nagtatapos sa 1 and 2, kayo ay pwedeng magpunta sa SSS every Monday at ang last digit na nagtatapos sa 3 and 4, kayo po ay pwedeng magpunta sa SSS every Tuesday, and so forth. Sa mga may katanungan o problema sa kanilang AKOP at iba pang benefits concerns, ay may ginawa po tayong video dito kung paano tayo makakapag-online kay SSS using their Usap Tayo portal account. May iba din po tayong mga videos na makakatulong din sa inyong pag-comply, pwede nyo po yan panoorin lahat. At kung sakali naman na ma-hold ang inyong pension, ay may paraan po tayo kung paano ito maibabalik sa inyo. Pwede nyo po yan panoorin. That's it. Sana ay nakapagbigay linaw po ito at nakatulong sa lahat ng nahihirapan makapag-complain ng kanilang AKOP. Manatili lang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at legit na impormasyon na para po sa inyong lahat. Marami pong salamat and God bless po sa lahat. Subscribe to Gorillas channel. Subscribe to Gorillas channel. Subscribe to Gorillas channel. Subscribe to Gorillas channel. Subscribe to Gorillas channel.